Patuloy po nating itinataas ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Diyos sa atin pong isinasagawang pag-aaral. Sa atin pong pagpapatuloy, mga kapatid, ay muli na naman nating hihingin ang patnubay ng atin pong Panginoon sa atin pong isasagawang pag-aaral. Tayo po muna manalangin. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo, Amang Banal, ang amin pong patuloy na pag-aaral. At tulungan kami na patuloy na maging kagamit-gamit sa inyong malaking ubasan. Sa pag-aaral din namin ito, kayo po nawa ang patuloy na maitaas at maitanghal sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ikaapat na dahilan na akin pong nakita o rason o idea kung bakit kinakailangan nating pag-aralan ang mga panuntunan, mga batas, o yung tinatawag na rules and regulations ng biblical interpretation ay dahil ang Biblia ay hindi isinulat sa ating panahon. Kung minsan mapapansin ninyo sa ating pakikipag-usap sa day-by-day interaction, di ba? Na kung minsan yung dalawang nag-uusap, nami-misinterpret niya yung sinasabi ng isa. Di ba? Kaya, how much more ang Biblia na hindi natin ma-misinterpret na libong taon na ang nagdaan bago nakarating sa ating pong panahon. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, kung yun nga dalawang tao na parehong isinilang, parehong nag-uusap sa iisang panahon, na misinterpret pa niya yung isa, di lalo pa ang banal na kasulatan. Di ba? At isa pa, kung bakit dapat nating pag-aralan ito, kasi nga, hindi ito isinulat sa ating panahon. Ang mga sumulat na ito, matagal nang yumaon. Hindi natin matatanong yung mga apostol, Apostol Pablo, ano ba ibig sabihin ng sinabi mong ganito? Apostol Pedro, ano ba ibig mo sabihin sa ganire mong sinabi? Yeah. O kaya, si Moises, hindi mo rin siya matatanong. Ano kahulugan? Patriarkang Moses, nang sinabi mong ito. Yeah. Kaya nga, dahil sa mahabang taon ang pinagdaanan at hindi ito naisulat sa ating panahon, kundi sa loob ng napakahabang mga panahon, dapat tayong mag-aral ng mga rules and regulations kung paano unawaing mabuti ang Biblia. Lalo pat ang mga orihinal na isinulat ng mga patriarka, mga propeta, mga apostol, ay mula sa tatlong magkakaibang wika. Di ba? Sa Hebreo, Aramaiko, at sa Koine Grego. Kaya dapat tayo na mag-aral ng biblical interpretation. Kung ito ang binabasa nating Biblia na nasa wikang Tagalog, meron pa tayong mga hindi nauunawaan kung minsan, Tagalog na ang ating binabasa. Di ba? Lalo pa, yung mga nasa Hebrew na kasulatan, mga nasa Grego o nasa Aramaiko. Sa bandang Amerika, ang binabasa na nila kasulatan, katulad rin ng kanilang lingwahe. Pero may misinterpret pa rin nila kung minsan. Yung kanilang binabasa, kapareho na yun ng kanilang lingwahe. Kaya dapat nating pag-aralan ang panuntunan kung papaano tratatuhin ng tama ang pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ito ay
pang-apat na aking nakita kung bakit mahalaga at dapat nating pag-aralan ang mga gabay sa biblical interpretation. Ano po? Yan. Ikalima na aking ding nakita, mga kapatid, kung bakit dapat nating puntahan ang hermeneutics, dahil marami ng taong umi-interpret ng Biblia. Sa atin pong pagmamaneho, mga kapatid, ng sasakyan, hindi ho ba? Sa ating pagdadrive, mayroon tayong mga makikita sa daan. Kasi mahalaga sa driver yung mga signs, di ba? Ayan, kailangan binibigyan po yan ng pansin. Kasi pagka nagkamali ka, pwede mo yung ikapahamak, pwede kang mahuli, pwede kang mabulid sa hindi magandang sitwasyon. Kaya sa ating pagmamaneho kumisan, meron tayong mga nakikitang mga warnings, mga warning signs. Yeah? Repair work ahead, di ba? May mga ganyan. Okay? So, nagbibigay sila ng mga warnings yan sa daan. Bukod sa warnings, meron ka ring mga makikita na mga sign na merong nagbibigay ng direction, di ba? Direction. Yan. Halimbawa, exit right. Yan, di ba? May mga ganyan eh. Ano pa? Yung one way only. Yan. Kapag hindi mo yan pinansin at pinasok mo pa yan at salungat ka sa pagpasok mo, matitikitan ka dyan, mahuhuli ka. Di ba? Kaya mahalaga, tinitignan yon. Kaya sa daan, meron tayong makikita na mga direction, mga sign na nagsasabi ng direction. Di ba? Ano pa? Meron ding mga sign na nagsasabi ng information. Halimbawa, school zone. Kapag nakita na natin itong school zone, hihinay na ang ating takbo. Di ba? At kapag meron kang nakitang bata na nakatayo, automatic ihinto mo yung iyong sasakyan bago dumating doon sa pedestrian lane. Kasi may nakalagay na school zone. At bawal ka ring gumamit ng busina. Di ba? Yan. Ganon din, pag may nakalagay na church zone, yan, bawal bumusina. Di ba? At hinay-hinay ang pagpapatakbo. Tiyaking walang bata o sino man natatawid doon sa school zone bago ka umalis. Nagbibigay ito sa atin ng information. Ano pa? Meron din nakalagay na speed limits, di ba? Halimbawa, ang speed limit ay 30 mph, yeah? O kaya 50 mph. Yan. Kapag ka lumabis ka sa pagpapatakbo, mare-record ngayon doon. Di ba? Pag na-record yun, huhulihin ka, titikitan ka. At para hindi ka matikitan, hindi ka mahuli, sundin mo yung information na nakalagay. Na ang iyong pagpapatakbo, dapat nasa 30 lamang. Yan. Pag sinabing 30 mph, wag ka nang lalagpas. Kailangan, yun lamang ang iyong hahagipin. Pinakamabilis mo na, yung 30. Kaya sa mga kalsada, makikita natin, may warnings, mayroong direction, mayroong mga information. Bakit natin ito binigyan ng pansin? Sa pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, kailangan nating tignan yung mga nagawang interpretasyon ng iba. Katulad ng ating sinabi, maraming nang nag-aaral ng Biblia, maraming uminterpret ng Biblia, dapat din nating makita yung mga warnings, directions,
yung information. Sa puntong ito, huwag kang matakot na mag-aral ng ibang aklat. Huwag kang matakot na bumasa ng ibang libro. May mga traditional na teaching sa atin na huwag kang magbabasa ng ibang aklat. Ang basahin mo lang, aklat ng Adventist. Ano? Hindi ko tinututulan ito, mga kapatid. Ini-endorso ko pa nga ito para sa ating mga bagong mananampalataya. Ano? Para sa ating mga kapatiran na mahihina pa sa pananampalataya, ay huwag muna nilang tangkilikin pansamantala o basahin ang hindi natin aklat. Kasi ito ang magbubunsod. Kapag mahina pang ating ugat, baka madala ka ng ibang aklat sa kapahamakan at mailayo ka sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Pero para doon sa mga malalalim ng ugat sa pananampalataya, sa mga matured na, doon sa mga handa ng sumabak sa pag-aaral ng biblical interpretation, yan, huwag kayong matakot na bumasa ng ibang mga aklat. Napansin nyo ba yung ating lesson study? May mga ginagamit dyan eh. Hindi natin aklat. Aklat ng ibang pananampalataya. Di ba? Sa ating pagtuturo ng mga pandoktrinang usapin, gumagamit tayo ng mga external evidence. Di ba? Ng ibang mga literatura na gawa ng hindi natin kapananampalataya. Bumubuklat tayo ng ibang aklat. Sa pag-aaral ng biblical interpretation, kailangan din nating magbasa ng mga aklat ng ibang pananampalataya para makita natin yung mga warnings, makita natin yung direction, yung information. Diba? Saan ba sila nagkamali? Saan ba sila nagkulang? Bakit mali yung itinuro? Ano ba kinahinatnan? Bibigyan tayo dito ng isang mas malawak na kaalaman. At kagaya nga ng aking sinasabi, mayroong mga alam tayo na hindi nila alam, may alam sila na hindi natin alam. Kumisan sa mga aklat na ito, na hindi natin publish ng ibang grupo ng pananampalataya, may mga katotohanan ding nakapaloob doon, mga kapatid. May mga katotohanan din doon na matutuklasan natin na pwede nating i-adapt sa pananampalataya. Halimbawa, itong aklat na ito ng ni Kate Hainga. Ito ay Diksionaryong Grego-Pilipino. Hindi ito atin. Pero pag binabasa ko ito, marami ako natututunan. Kasi nandito nakalagay mula sa tekstong Grego, itinatranslate at ipinapaliwanag sa Tagalog. Kaya mahalaga ito sa atin. Ngayon, ano pa? Halimbawa, itong na ito halimbawa. Itong The Journey from Text to Translation, The Origin and Development of the Bible. Mahalaga na pag-aralan din natin, basahin natin. Kasi may mga bagay dito na makikita natin yung mga katotohanan bukod pa sa ating mga aklat. Yeah? Kaya yung mga idinidiscuss doon sa Operian Heritage na makikita ninyo sa YouTube, maling-mali eh. Nasa panliligaw ang kanilang ginagawang sistema. Akala nila nagtuturo sila ng tama. Pero sa pamamagitan ng mga aklat na kagaya nito, hindi tayo maililigaw, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi masama na magbasa ng ibang aklat, gumamit ng ibang libro sa ikalalago ng atin pong pag-aaral sa Biblia. Di ba? Ayan.
yung mga isinulat ni Strongs. Yan, magagamit natin yun, mga kapatid. Ngayon, maliban dito sa mga bagay na ito, maging yung mga devotional books, pwede natin basahin yun, mga kapatid, na hindi atin. Pwede. Komentaryo na galing sa ibang pananampalataya, pwede rin nating basahin. Yung mga interpretation ng ibang pananampalataya, pwede nating basahin. Huwag kayong matakot magbasa. Kasi alam ninyo, mga kapatid, kung bakit ini-endorse ko na pag-aralan ito, basahin din ninyo ito. Kasi kapag may nagtanong sa atin, bakit ninyo nasabing mali ang bautismo, halimbawa, sa bata? Alam nating sagutin. Di ho ba? Kasi sa banal na kasulatan, makikita mo na walang bautismo sa bata. Pero, bakit nabuo yung doktrina nilang yon? Na kapag tinanong mo sila, hinahango din naman nila sa Biblia yung kasagutan. Pero kung magbabasa ka ng kanilang aklat, magsisiyasat ka rin sa kanilang aklat, makikita mo kung bakit nila inimbento, kung bakit nila ginawa yung bagay na yon, dahil sinasabi sa kanilang aklat na ito pala ay inimbento lamang ng kanilang mga authority para ang pagbibinyag ay mas madaling gawin kaysa sa paglulubog. O di, alam mo ngayon at may maisasagot ka. Di ba? Yan. Ngayon, isa pa. Halimbawa, napag-usapan naman ninyo ang tungkol sa usaping secret rapture. Sa Biblia, walang secret rapture. Pero pag tatanungin ninyo yung may akda ng secret rapture, Biblia rin ang kanilang pinagbabasihan, di ba? Ngayon, dahil nag-aral ka ng hermeneutics, alam mong wala sa Biblia at alam mong kung paano sasagutin at itutuwid yung kanilang maling paniniwala doon sa Biblia. Bukod pa riyan, dahil sa ikaw ay nagbabasa, okay, ng kanilang mga aklat, alam mo ngayon kung saan ito nagmula. Alam mo yung kasaysayan kung bakit lumitaw ang turo tungkol sa secret rapture. Alam mo ngayon kung sino ang mayroong pakana ng ganitong maling doktrina. Yan. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ang mga nag-aaral ng biblical interpretation ay nagbabasa rin ng iba't ibang mga aklat. Ito ang dahilan din kung bakit yung ating mga tawag dito, ating mga tagapagsulat ng aklat, ating mga authority ay gumagamit ng ibang mga aklat sa kanilang pagsisitas. Kasama ito, mga kapatid, sa pag-aaral ng biblical interpretation. At syempre, kailangan mo dito ang iba yung pag-iingat. Kasama mo rito ang banal na espiritu sa iyong pag-aaral. At sa iyong pagbabasa ng mga aklat, tiyakin mo sa iyong sarili na hindi ka nila madadala, hindi ka nila maililigaw. Pinag-aaralan mo ito sapagkat bahagi ng ating paglago sa ikauunlad ng mga bata pa nating kapananampalataya. Sana po ay nasusundan po ninyo at nauunawaan yung aking idinidiscuss. Ano po? Sa pagbabasa natin ito, magbibigay ito sa atin ng warnings. Kaya pala hindi ko pwedeng tangkilikin o ituro ang doktrinang ito kasi mali. May warning sa atin. Di ba? Di ba? Direction. Kapag ito pala itinuro ko, ito pala magiging sagot nito. Mapapahiya pa pala ako sa turo nilang ito. Yan. Kaya lagi tayong ituturo ng ating pag-aaral, papalapit sa biyaya ng ating Panginoon. Lagi tayong sumasandig sa karunungan niya, sa kanyang lakas.
warnings, direction, and information. Hindi tayo nahuli sa mga usaping may kinalaman sa pangpananampalatayang mga usapin. Kaya makikita ninyo yung mga mga Bible scholar, di ba? Mga theologian. Lahat halos ng mga aklat na may kinalaman doon sa kanilang pinag-usapang paksa, ginagamit nila. Kaya nga ako, mga kapatid, marami akong aklat sa bahay. Marami akong aklat dito, bukod pa doon sa ating mga software. Bahagi kasi ito ng ating pagpapakalago sa ating Panginoon. Pero tulad ng aking sinasabi, hindi nangangahulugang ikaw na ang pinakamagaling na interpreter. Di ba? Dahil ako, hanggang sa kasalukuyan, tinitignan ko yung aking sarili, isa pa rin akong bagito sa harapan ng ating Panginoon. Isa pa rin akong bagito sa harapan ng ating mga kapatid. Ayan. Hindi ako kinakailangang magmalaki. Maraming mas magagaling sa atin. Yeah? Kaya magpagamit lang tayo, mga kapatid. No? At maging masipag tayo sa pagsasaliksik ng katotohanan. Sipag lang ang kailangan natin dito, mga kapatid. Yung time, bigyan natin ng oras ng time. Naalala ko nung mga nagdaang kong pag-aaral ng Biblia, kung minsan buong maghapon, magdamag, minsan nakukonsumo ko yun. Totoo yun, mga kapatid. Sa kasigasigan nating pag-aaral. Pero nakita ko rin, mali yung ganung pamamaraan. Magkaroon ka ng time management. Huwag mo rin pabayaan ang iyong kalusugan. Masarap mag-aral ng Biblia, mga kapatid. Ang sarap magbasa ng mga aklat. Ang sarap pag-aralan ang banal na kasulatan, lalo na't meron kang gabay, meron ka sinusunod na panuntunan, may rules and regulation ka sinusunod dahil nag-aral ka ng biblical interpretation. Ang sarap pag-aral. At kapag may natuklasan ka, ikaw ang unang tuwan-tuwa. Kaya ini-encourage ko rin kayo, mga kapatid, no? Magpakalalim tayo sa pag-aaral ng Biblia. Magtulungan tayo. So ito yung nakita kong panglimang dahilan para sa akin, mga kapatid, no? Nakita kong panglimang dahilan o panglimang idea kung bakit dapat tayong mag-aral ng biblical interpretation. Okay? Yan. Ngayon, pang-anim na aking nakita kung bakit kailangan po nating pag-aralan ang Biblia, kasi kalimitan ngayon ay lalo na sa panahong ito na ang theory, ang principles, ang idea ng postmodernism ay namamayagpag na sa iba't ibang mga iglesia. Lalo tigit sa hindi natin kapananampalataya. At nakakalungkot nga na ito ay unti-unti na rin pumapasok sa atin pong church. Pero ganun pa man, hindi napapadaig ang katwiran. Ano ho? So, sa panahon ito na kung minsan ang ini-inject ng kaaway ay more on relationship. Hindi masama yon. Talagang tama yun, mga kapatid. Kailangan natin ng relationship. Alam nyo, si Satanas ganyan eh. Hindi naman lahat kamalian ang tinuturo niya. May katotohanan din. Pero, sa kabila ng katotohanan na yun, mga kapatid, ang dulo nun papunta na sa kamalian. May twisting, kumbaga. Sa una, pakakagating ka sa prinsipyong tama.
Pero may balik yun, mga kapatid. Parang kay Eva. Di ba? May panlansi. Yan ang sistema ni Satanas. Dahil na kailangan natin sa pagtuturo ng Biblia ay yung relationship. Yun din ang gagamitin ng Diablo. Pero sa kabila nun, i-inject niya, hindi na kailangan pag-aralan ang doktrina. Okay? Ang tao dapat mag-rely na lamang sa feelings. Sa feelings. Hindi ganito ang dapat na mangyari sa atin. Dapat na maging mapagmatsyag pa rin tayo sa pagtuturo ng atin pong mga doktrina. Sapagkat yung pong relationship nasa loob ng ating doktrina. Pero wag nating aalisin yung ibang bahagi ng ating doktrina na kinakailangang maituro natin sa atin pong kapwa. Kasi ang postmodernism, yan mga kapatid? Puro yan feelings. Wag mo turuan ng doktrina kasi masasaktan ang damdamin niya. Wag mo munang ituro ang tungkol sa Sabat. Hindi kailangan ituro ang tungkol sa pagkain. Kaya alam nyo mga kapatid, katotohanan lamang, practical. Marami akong na-encounter mga kapatirang Seventh-day Adventist nagsisimba sa ating sambahan pagdating ng tanghali. Ang kinakain yung may mga shells. Marami tayong kapatiran na hindi sumusunod sa iba nating mga doktrina. Kasi hindi idinodoktrina. Gawa ng pumatnubay sa kanila mga postmodern na mga bagong graduate. Kaya ako nalulungkot. Kaya nung nakita ko sila, nung na-encounter ko sila, tinuruan natin. Alam ninyo, sabi nila, ganun pala. Bakit? Kailangan nating ituro sa tao kung ano ang katotohanan ng nasa Biblia. Totoo yun, masasaktan sila. Kailan mo pa ituturo ang katotohanan? Pag namatay na sila, hindi nila inabutan yung schedule ng pagtuturo ng buong katotohanan. Di ba? Marami tayong naakay na mga pastor na nakapanig sa postmodern. Ang tagal-tagal na sa iglesia. Hanggang ngayon, nakahikaw pa rin sila ng malalaki na nagsisimba. Ayaw silang itama kasi masasaktan ang kalang damdamin. Kaya dapat nating pag-aralan ang biblical hermeneutics upang pagtibayin tayo sa mga doktrina na atin pong pinanghahawakan. Upang tayo ay maging kasangkapan ng ating Panginoon para magdala ng liwanag sa mga tao. Ika-anim na punto na aking nakita, dapat tayo ang nagdadala ng liwanag sa sanlibutan. Hindi yung liwanag ng sanlibutan ng ating dadalhin, kundi ang liwanag ng makapangyarihang Diyos ang siyang dadalhin natin sa sanlibutan.
ilalagay natin ang ating takalan ng mga ilaw sa tamang sisidlan. Hindi dapat ito inilalagay sa ilalim ng papag. Dapat ito ay ipinatatanglaw sa iba. Hindi natin kinakailangang kunin ang prinsipyo ng sanlibutan ipapasok sa ating iglesia. Hindi natin kailangang kunin ang turo, teaching ng sanlibutan ipasok sa iglesia, kundi ang katuruan ng iglesia na siyang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ang siyang dadalhin natin at ipakikilala sa sanlibutan. Hindi yung anong kulay ba yung doktrina mo? Kulay blue. Sa atin kulay puti. O sige, wag na natin muna yung pag-usapan. Relasyon na lang tayo. Walang halaga yung ating mga pinanghawakang doktrina. Yeah. Kaya hindi maganda na lagi na lang tayong nakasandig sa feelings. Ang sinasabi kong feelings, yung sistema ni Satanas. Dahil sa tunay na sistema ng ating Panginoong Diyos, ang feelings ay mahalaga. Kaya sabi ko nga kanina, hindi ko iniaalis yun. Kundi mahalaga yung feelings na maramdaman ng tao na talagang sinsiro ka sa pagdadala sa kanya sa katotohanan. At dahil sinsiro ka sa pagdadala sa kanya ng katotohanan, kasama ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ituturo mo rin ang ating doktrina. Di ba? Yan. Kasi, kung hindi mahalaga doktrina, hindi na inilagay sa Biblia. Di ba? At yan ang nagustuhan ko sa Adventist, mga kapatid. Yung kanilang doktrina, pulido, maayos, tama. Hindi kagaya ng ibang doktrina, pinagdugtong-dugtong lamang, kaya para lang silang pinagdugtong-dugtong na lastiko, na kapag sinaling mo, mag-a-adjust. Pagka nilalim mo pag-aaral, mapuputol. Sa atin, ang doktrinang taglay-taglay natin, talagang pinanday ng ating Panginoong Diyos. Pinagkawing-kawing ng katotohanan. Kaya nga sabi ko, mahalaga doktrina. Nang dahil sa doktrina, kaya ako napunta ng Seventh-day Adventist. Kasi kung walang kabulang doktrina, wala ako rito. Nandun ako sa ibang churches. Di ba? Pero dahil ang hinahanap ng banal na kasulatan, ang bayan ng Diyos nananatili sa doktrina. Kaya sabi ng Panginoon di ba? Meron akong ibang tupa, wala pa sa kulungang ito. Sila ay kinakailangan dalhin ko dito upang magkaroon sila. At sila ay magkakaroon ng isang pastor. Ang isang pastor, laging mayroon niyang dalang tungkod na nagsisilbing gabay ng kanyang pinapastor, ng kanyang pinapastol. Ang ating Panginoon, na siyang ating pastor, mayroong rules and regulation. If you love me, keep my commandments. Sabi ng kaisipan ng postmodern, pag dumating ang ating Panginoon, hindi na masisiya sa atin kung tayo sumusunod sa 10 utos, kung tayo sumusunod sa ibang mga batas, hindi naman yun kundi relasyon. Yan ang sinasabi. Konsepto yan ng postmodern na in-inject ni Satanas. Pero sa Biblia, ano sabi ng ating Panginoon?
Maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. May rin nakikipagrelasyon yun. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayo manggagawa ng katampalasanan. O saan hango yung kayo'y manggagawa ng katampalasanan? Di ba sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? May kinalaman sa doktrina? Kaya sabi nung talata na yon, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit ang siyang papasok. Kaya, ika-anim na nakita ko kung bakit dapat nating pag-aralan ang mga batas, panuntunan ng hermeneutics ay upang mapatatag ang ating pagpapaliwanag ng ating mga doktrina sa harap ng ating mga binabible study. Anumang paikot-ikot ang gawin nila sa ating doktrina. Dahil pinag-aralan din natin ito, alam natin kung paano ito ipapaliwanag. Yeah. Kaya nga, yung ibang pananampalataya, hindi nila nauunawaan yung iba't ibang mga sitas ng Biblia. Pero tayo, lubos nating naiintindihan. Lalo na kapag ka nag-aral tayo, mga kapatid, ng biblical hermeneutics. Ano ibig ko sabihin? Alam natin halimbawa, ang Hebreo 4:9 ay tumutukoy din sa ika-4 na utos. Nasa doktrina natin po yun, hindi ba? Ngayon, paano kung may nag-question, may nagpaliwanag ng iba, at palabasin na hindi rin yan tumutukoy sa ika-4 na utos? Pwede bang sabihin hindi yan kasi ang nasa doktrina namin. Pwede bang sabihin na ganito kasi yan, ganito. Ayon sa aming libro, ganito yan. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, kapag ka nag-aral tayo ng mga rules and regulation dito sa hermeneutics, mas lalong lalalim ang ating pagkaunawa sa mga doktrina natin. At lalong mapapatatag ang ating paniniwala tulad na lang po ng inahalimbawa natin, Hebreo 4:9, titibay lalo ang iyong pangahawak na ito nga ay tumutukoy din sa ika-4 na utos doon sa 10 utos. Ganyan po. Kaya, ini-encourage ko kayo, mga kapatid, pag-aralan po natin ang biblical hermeneutics. At yan, sundan nyo rin po yung dinidiscuss ni Doc Sam Quezon. Yan, sapagkat binibigyan niya rin ng pansin ang pag-aaral ng biblical interpretation. Makakatulong sa atin yan, mga kapatid. So, dito sa ilang mga bagay na atin pong pinapag-aralan, lalo dito sa panghuli kong napansin na dapat nating pagtuunan, kasi nga dapat nating magkaroon ng evaluation sa atin pong mga standard na itinuturo. Yan. Para lalo nilang makita na mahal sila ng ating Panginoong Diyos. At syempre, sa bawat pagtuturo natin ng doktrina, dapat laging Christ-centered. Okay? Na itong mga batas na ito ng ating Panginoon, hindi niya ibinigay para tayo pahirapan, kundi upang maging pagpapala ito sa atin. Yeah? So, yan po yung 6 na mga puntos, mga ideas na akin pong nakita kung bakit
kailangan po nating pag-aralan ang Biblia. Ano? At kung sakaling hindi pa ninyo napanood yung mas nauna ko ritong mga videos na may kinalaman sa hermeneutics, isinasuggest ko po na simulan nyo po sa umpisa, tapos sundan ninyo yung mga part. Ano? Kasi may part 1, part 2, part 3, continuation po kasi ang ating ginagawang pag-aaral dito sa biblical hermeneutics. Ano po? Inuna muna natin yung mga bakit dapat pag-aralan, ano ho? Yan, saan ba galing ang salitang hermeneutics? Yan, anong dapat isaalang-alang? Yan ha, bago tayo mapunta sa mga rules nito, para maging maliwanag sa atin na sadya palang mahalaga at kailangan ng isang nagpapakadalubasa, nagpapakalalim, nagpapakalawak sa karunungan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ano, na gusto pa niyang magkaroon ng upgrading sa kanya pong interpretation. Ayan, pero lagi nating isasandig yan lahat sa ilalim ng pagtuturo ng banal na Espiritu sa atin. Ano ho? Sa lalo pa nating ikapagpapagabit sa malaking ubasan ng atin pong Panginoong Diyos. So sa mga sandaling ito mga kapatid, ay tatapusin muna natin ang pag-uusap ngayon sa isang panalangin. Tayo manalangin. Salamat po ng marami amang banal sa pagkatunay na ang inyo pong kalooban ay nahahayag. Tulungan kami sa amin pong patuloy na pagpapalawak ng kaisipan upang patuloy naming matrato ng maayos ang inyong banal na kasulatan at may paliwanag namin ito ng nasa kaayusan sa ilalim ng inyong patnubay. Biyaya po at pagpapala ng langit ang aming maranasan sa pamamagitan po ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.